Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod si Clay at kayo ay nakikinig sa Sina ng buwan. ang nagbibigay ng katatakutan at kababalaghan. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gitna ng kabundukan sa Siquijor, may isang puno ng balete na kinatatakutan ng mga tao. Kilala ito bilang puno ng sumpa. Hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Sa ilalim ng lilim ng matandang puno, sinasabing may mga duwending nagtatago, nagmamasid at nag-aabang sa sino mang manggagambala sa kanilang tahanan. Si Mang Efren, isang matandang magsasaka, ay kilala sa baryo bilang masipag at matapang. Ngunit kahit siya, may takot sa punong balete. Subalit, nang pumanaw ang kanyang asawa, si Aling Teresita, naging desperado si Mang Efren. Inihabilin ni Aling Teresita sa kanya ang kanilang lupain, ang tanging yaman ng kanilang pamilya. Ngunit sa kagustuhan niyang palawakin ito, napilitan siyang putulin ang ilang bahagi ng kagubatan, kasama na ang mga ugat ng puno ng balete. Isang gabi, habang pinutol ni Mang Efren ang mga ugat ng puno, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Tumigil siya sandali at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita, ngunit parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Bah, mga kwentong barbero lang yan. Walang kwentang sumpa. Ngunit sa kanyang pagtulog, nag-umpisa ang mga bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga maliliit na nilalang na may matatalas na ngipin at matang kumikislap sa dilim. Sila'y mga duwendeng galit na galit, nagpapakita ng kanilang pagkapuot sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Mang Efren na may matinding sakit sa kanyang mga binti. Hindi niya ito magalaw. Sinubukan niyang bumangon, ngunit tila may mabigat na nakaibabaw sa kanya. Habang araw ay lumilipas, lumalala ang kanyang kalagayan. Tinawag niya ang kanyang anak na si Lito upang humingi ng tulong. Itay, bakit po kayo nagkakaganito? Dinala na po kayo sa mga gamot, pero wala silang mahanap na sakit. Lito, sumpa ito. Sumpa ng mga duwende. Sa una, hindi naniwala si Lito sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit nang makita niyang lumulubha ang kalagayan ni Mang Efren, napilitan siyang maghanap ng paraan upang maibsan ang sakit ng kanyang ama. Pinuntahan niya ang matandang albularyo na si Kaoreng, na kilalang may kaalaman sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Lito, ang iyong amay nagkamali ng labis. Ang mga duwende ay hindi dapat ginagambala, lalo na ang kanilang tahanan. Mayroon lamang isang paraan upang matanggal ang sumpa. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa kanila. Sa takot at pag-aalala, dinala ni Lito si Mang Efren sa ilalim ng puno ng balete. Kahit hirap at nanghihina, nagpumilit si Mang Efren na magdasal at humingi ng tawad. Nagdala sila ng mga alay, kanin, itlog at mga sariwang prutas at inilagay ito sa paanan ng puno. Si Kaoreng naman ay nagsimula ng dasal. Tinatawag ang mga duwende upang ipakita ang kanilang presensya. Habang sila'y nagdarasal, unti-unting bumugso ang hangin at isang malakas na hangin ang dumaan sa kanila na tila sumasalamin sa galit ng mga duwende. Subalit, makalipas ang ilang sandali, unti-unting humupa ang hangin at sumunod ay ang katahimikan. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Pagkatapos ng kanilang alay, dahan-dahang naramdaman ni Mang Efren ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib at ang sakit sa kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Sa paglipas ng mga araw, nagbalik ang kanyang lakas, ngunit ang takot ay nananatili sa kanyang puso. Natutunan niya ang leksyon na sa ating mundo, may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan at ang mga nilalang na ito ay dapat igalang. Sa kabila ng kanyang paggaling, hindi na bumalik si Mang Efren sa kagubatan.
ipinangako niyang hindi na muli gagambalain ang puno ng balete. At mula noon, ang kwento ng sumpa ng puno ay naging isang paalala sa lahat ng taga-baryo na ang kalikasan ay may sariling mga tagapagtanggol at ang kanilang galit ay hindi dapat maliitin. At yan mga kaibigan, ang kwento ng sumpa ng puno ng balete. Isang paalala na sa bawat sulok ng ating paligid, may mga lihim na hindi natin dapat galawin. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating kwento, ito ang inyong lingkod, nagpapaalala, mag-ingat sa dilim at sa mga lihim na dala nito dito sa Sinag ng buwan.